So eto na nga po, PBL at Creamline updates tayo, pero bago tayo magpatuloy, isang tulong lamang po na like bilang suporta sa ating YouTube channel. So Gemma Galanza at Alyssa Valdez, na confirm natin nung mga nakaraan kasi nagkaroon ng issue na sila nga daw po yung magiging import at aalis na sa Creamline, no, pagkatapos nitong PBL season na ito. So ang nangyari po, kumpirmado, hindi na po sila aalis pa sa Creamline, no, at dito na lamang po sila sa PBL at sa CCS na lamang maglalaro. So bakit po ganoon na nangyari, no? Hindi na ba itutuloy ni Gemma at ni Alyssa Valdez sa kanilang dream na maging import nga po sa ibang bansa? Well guys, siguro naman nakita ninyo ang nagiging laban ngayon or sitwasyon nga po ng CCS team. Hindi naman na sinasabi nating humina na ang CCS, no, pero kinakailangan po nga hindi na mabawasan dahil wala na nga si Gia Morado, wala na si Seth Domingo, no, at hindi natin alam kung kailan pa sila babalik. Tapos, no, kung sakasakali baka mawala pa si Gemma at si Alyssa Valdez. Pero ngayon po, ayon na rin sa ating pinagkakatiwalaang source, hindi na po aalis or hindi na gugustuhin pang mag-i-import pa ni Gemma Galanza at ni Alyssa Valdez sa ibang bansa. Sa Thailand nga po ang ating tinutukoy dahil kinakailangan na lamang nilang mag-focus dito sa Creamline. Bakit kamo? Unang dahilan dyan, no, ito nga pong si Alyssa Valdez, alam naman natin nagkaroon siya ng history sa kanyang injury, no, at matagal po itong gumagaling. So hindi po ito pwedeng maging import kung hindi pa talaga ganoon ka fully 100% ang kanyang injury, no, hindi pa magaling na magaling. At sa laban nga po, nakita rin naman natin nire-reserve itong si Alyssa sa semis at sa finals, do pinaglalaro lamang siya, no, with the limited time pagka critical and mga crucial game na talaga, kapag ka kinakailangan na itong si Valdez saka siya pinapasok. Samantalang ito naman po si Gemma Galanza ay hanggang ngayon po, no, ay talagang kinakailangan siya ng CCS, lalo na po nandyan ang kanyang kapatid na si Mapi Galanza na kinakailangan niya pong suportahan at turuan sa mga laro, no, at hindi niya basta-basta pwedeng iwanan na lamang. Ang hinihintay po talaga natin dito ay yung Galanza tandem, which is hindi pa nga po masyadong nangyayari. Do pinalaro naman na nung nakaraang laban o huling laban nga po ng CCS itong si Mapi Galanza, pero kakaunti lamang po yung appearance na ating nakita. And eto pa po, so far so good, gumaganda na nga po ang mga set ni Kylie Negrito, which is nakukuha na nga po ng mga spiker ng CCS ang kanilang chemistry, ang kanilang momentum sa pagpalo. Yung mga set po ngayon ni Negrito, no, ay nakukuha na yung tamang timing, no, or yung tamang bitaw po ng bola para sa mga spikers tulad na lang po ni Gemma Galanza at ni Tots Carlos na nasanay po sa mga set ni Gia Morado. Well guys, aabangan talaga natin ang standing po ngayon ng Creamline. Wala pa pong talo and still undefeated pa rin po, no, at defending champion ngayong PBL All Filipino Conference. And patuloy ko po kayong i-update. Please don't forget po to like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel. Maraming